Finally, Sagittarius. Ito na yung monthly reading, July 2026. Pasensya naman at na-delay. Dinelay ako ng migraine ko. Mga 7 araw din yun. No? So, tignan na natin. Ano yung mga mensahe ganap? Sagittarius, Sun, Moon, Rising, or Cross-Watcher. Kamano. Oy, Snake, Moon, House, Bear. Dalawa yung warning card mo rito, yung Bear at saka Snake. Etong Snake na to, Traitor energy, mga agaw energy, Temptation energy. Oh, for sure, merong deception, pwedeng magkaroon ng cheating, panunulot, maiengganyo ka, baka mahulog ka sa patibong, pwedeng mautakan ka, madala ka sa deception, pang-aakit, merong hindi mapagkakatiwalaan na energy or betrayal. So, ingat ka doon. Especially sa pera, lumilitaw tong Bear usually kapag may kinalaman sa mga bagay na dapat mong ingatan, protektahan. No? Minsan sa pera, be careful about money. So, yung iba sa inyo, pwedeng merong bagong leadership role, panibagong assignment na naman, ikaw siguro yung magiging in charge dyan, panibagong responsibility, tasks, or project. Pero sinasabi rito, you have the power. Boss energy. No? Kumbaga superior pa rin naman yung energy mo rito. Or makakayanan mo yan. You have enough strength, courage, leadership. But be careful when it comes to money, finances, no? Protect kung ano yung mga kailangan mong protektahan, family mo, security, financial, etc. Yes, something about privacy, security, home, family. Lumitaw ang house. Pangalagaan mo yung security, privacy na yan, ng iyong family, well-being ng family. Something na related sa bahay. Ano to? It's either, basta kung ano man itong pangangailangan sa bahay, kailangan mong i-check sa bahay, protektahan, i-secure mo. Pwedeng yung iba may kinalaman sa pag-move sa ibang lugar, paglipat ng nirerentahan na bahay, or pagbili ng bahay, or something na related sa pamana or sa bahay, family legacy, etc. O baka may kinalaman yan, baka pwedeng ikaw yung nagpapaupa, or pwedeng ikaw yung umuupa, hindi ko alam. Rent, no? Anything na o baka renovation ng bahay, repairs, no? Etong moon card ay emotions. Pwede ring intuition. Baka itong month na to, may magiging emotional para sa'yo. Andito ang emotions, ito yung mga samot-saring feelings mo. Andito rin ang intuition, inspiration, yung creativity, imagination, sensitivity, or intuition. By the way, kung bago kayo, please don't forget to subscribe, follow guys. Kung gusto niyo po akong tulungan, suportahan, bawat isang follow, subscribe, malaking bagay. Bawat isang like, comment, share, malaking suporta na po yan. Thank you dun sa mga abangers ha, laging sumusubaybay, ilang taon na sa aking supporter, bumabalik-balik. Yan. Thank you rin sa mga nagpapadala ng star, super thanks, mga suki ko sa private reading ng ilang taon na.
Mga nag-a-avail ng membership subscription at saka matagal na sa membership subscription. Okay. Mga numbers na lumalabas sa cards mo, Sagittarius. Merong 7, 32, number 4, number 15, number 5, isa pa uling 7, isa pa uling 5, number 4. Okay. Okay, may 4 na 4, dalawang 5, dalawang 7. O, diba? Search mo na lang kung anong meaning yan. Tatlong, Yung mga repeating numbers, search nyo na lang online kung anong meaning yan. Mga zodiac signs, si Emperor, si Aries to eh. Hierophant, si, Taurus. Or merong mga ibang air signs. Sagittarius, meron kang something na mapagtatagumpayan. Ipagpatuloy mo lang yan. Huwag kang mapanghina ng loob. Huwag kang maubusan ng pag-asa. Keep on trying, keep on working, keep on pushing kasi magsasucceed ka, magiging triumphant ka, victorious ka rito. Okay? Ayan, oh. This is something na worth it ipaglaban. Kung ano man yan. Pag-ibig man yan or hindi, ibang bagay, career, etc. Kung ano man, general reading ito. Huwag matigas ang ulo mo, huwag kang maging rebellious, no? Hindi ito yung time na maging makulit. Mas maganda na sundan mo kung ano yung standards, tradition, yung tamang path, yung nakagawian na. Huwag ka muna mag-experiment, hindi yan hindi maganda ngayong month na yan na ngayon. Baka kasi magkamali ka, no? Sa katigasan ng ulo mo, pagiging rebellious mo, experimental mo, which is hindi naman applicable dito sa situation mo, baka may mga consequences, lalo ka pang matuto ng leksyon. No? Yung leksyon ng pagkakamali. Pero okay lang, kasi kung mangyari man yun, at least nalaman mo na nagkamali ka. Pero kasi para sa akin, mas maganda na good girl, good boy ka muna. Okay, maging masunurin ka na lang muna. Okay? Mangangailangan ka ng professional advice, could be. Ano ba yan? Doctor, lawyer, etc. Ano man professional advice o baka naman engineer, architect kasi may kinalaman sa bahay or sa security, no? O yung iba rito, baka sa medical field kayo, medical practitioner, health worker, pwedeng ganun, or teacher, principal, anything na related sa pag-aaral. Baka mayroong mga studies dito, training, pag masteral, etc. Or pwede lang yung mga situation wherein matututo ka talaga ng leksyon mo, magtatanda ka, Pwede kang magkamali, by the way, dahil sa katigasan ng ulo mo. Huwag mong pairalin yung tigas ng ulo mo. Ayan, 2 card na. Oh. Okay? Hindi yung pagiging matigas ang ulo ang kailangan mo sa ngayon. Kailangan mong mag-bend, maging flexible, maging humble. Sumunod sa mga veterano na. Okay? Kailangan mo ng guidance, professional advice dito. Hindi pagiging rebellious or yung experimental. Huwag kang maging padalos-dalos. Pag-isipan mo munang mabuti, analyze mo mabuti yung situation. Huwag ka rin masyadong too quick to judge, no? Or mag-assume kagad ng hindi mo naman, hindi ka naman nakakasiguro talaga. Okay. Ingat ka rin pagdating sa mga words na binibitiwan mo.
Kung hindi naman, halimbawa, isipin mo munang mabuti kung yung sinasabi mo ba, napatunayan mo na ba yan? May basis ka ba dyan? Or yung sinasabi mo ba, baka masyadong cold, harsh? Baka ma-misinterpret ng iba? Okay? Ano pa? So, pagdating dun sa mga, sabi ko nga, meron kang something na magagawa, mapagtatagumpayan dito kung ano man yan, something na ipinaglaban mo talaga, worth it ipaglaban, i-push. Pero pagdating sa decision making dun, ka pwedeng magkamali eh. Kaya nga kailangan mo ng opinion ng iba, advice ng expert, ng someone wiser than you. Meron ding tendency rito na mawalan ka ng control about something. So, pagdating sa career, yan, pagdating sa career, kailangan mo ng advice tungkol dito sa bagay na to na gagawin mo. Sabi ko nga, pwedeng magkamali ka ng tansya, ng akala, pag-isipan mo ng mabuti, tignan mo lahat ng sides bago ka mag-decide, mag-take ng action or gumawa ng changes when it comes to your career. When it comes to promotion, baka hindi pa ito yung time na mapopromote ka. Baka hindi mapunta sa'yo yung leveling up na yan or promotion na yan. Possible din na meron ka mga ma-overlook, mapabayaan when it comes to trabaho. Or baka ma-overcommit mo yung sarili mo. Baka akala mo kaya mong i-handle pero hindi pala. Oo. Or baka magkaroon ka ng problem dito at work when it comes to someone na na parang masyadong bossy, manipulative, controlling, or superior mo yan, na ganyan yung niya. Alam mo yun? Power tripper, alam mo yun? Yung iba sa inyo na naghahanap ng ng opportunity sa work, bawa na tenga kayo na bakante kayo, baka ito na yung opportunity ninyo na matanggap kayo, pumasa kayo sa interview or makakita kayo ng may mga hiring Okay. Sa love life mo, ay wait lang, kukuha pa pala ako oracle cards. By the way, kung gusto niyo ng private reading sa akin, kung sa YT ka nanonood, nilalagay ko sa comment section na kapin yung link papunta sa official FB page ko. Doon po kayo mag-PM sa akin kung gusto niyo magpa-private reading. Purple Tin, may check sa dulo, meta verified yung FB page ko. Pag walang check sa dulo, fake. Kapag in-add friend kayo, chinat, message kayo, fake yun, hindi ako yun. Ha? Ayan. At kung nagugustuhan nyo naman yung mga sinusuot ko rito, kagaya netong citrine bracelet, lagay ko na lang yung product link dyan somewhere sa screen, sa ibaba, sa description, or sa comment kung saan mabibili ito. Ayan. At syempre, kung bago kayo, please don't forget to subscribe or follow na rin, guys. Kung gusto nyo po akong suportahan. Mahalaga po yan, bawat isang follow, subscribe ninyo. Okay, let your heart guide you about something ngayong July, Sagittarius, ayan, heartfelt. Pakiramdaman mo, ano ba talaga yung tinitibok ng puso mo at yun yung gamitin mong compass or guide. No? Minsan, hindi laging puro talino, logic ang kailangan natin. Minsan, kailangan natin yung heart. Ano ba talaga yung binubulong or sinasabi ng puso mo, pakinggan mo rin yun. No? And maybe this month, yun yung sinasabi sa'yo. May what is hidden come to light. Baka magkakaroon ng clarity, kaliwanagan, reveal. Ayan yung moon card eh. Merong something na may illuminate, marireveal.
So, yung iba dito, pagkakaroon nito ng answer, malalaman mo na yung truth, magkakaroon na ng clarity or closure, confirmation, no? Magsished ng light eh. Sa love life mo, alam mo, willing kang ipaglaban itong person na to. Kahit na anong mangyari, saan man kayo makarating. Hindi ito basta-basta susuko. Nakikita ka niya sa person na worthy na ipaglaban. Kahit siguro maraming kontrabida sa inyo, maraming tutol, against all odds, kahit nahihirapan kayo, alam mo yun, ilalaban ka nitong person na ito. Kahit na magkaiba pa yung kinalakihan ninyo, magkaiba pa yung kultura nyo, religion ninyo, may mga barrier dito, may mga conflict. Hindi siya basta-basta mag-give up doon. Oo. Akala mo lang wala siyang pakialam, akala mo lang cold-hearted siya, pero hindi. Actually, iniisip niya yung kapakanan ninyo. Maaaring hindi siya emotional, romantic na ganun, showy. Oo. Baka talagang hindi lang ganun yung personality niya. Pero hindi ibig sabihin na wala siyang pakialam. Actually, nag-iisip siya para sa inyo. Okay? Mag-ingat ka rin sa mga manunulot, temptation, traidor, mga agaw, mga tukso sa paligid ninyo, mga pwedeng makasira sa inyo, sa relationship ninyo, mag-betray sa inyo. Okay? Protektahan mo itong relationship ninyo, ang marriage nyo or family ninyo. Tignan pa natin kung ano yung hidden or dark, pwedeng positive or light side nitong person mo na hindi mo pa nalalaman. Pwedeng positive or negative aspect niya ito. Ay! Wait. Mga cards ko baka masira. Sorry naman. Ayoko kasi na nahulog yung bara ako, nakakanto, nakukupi. Yung mahal-mahal naman kasi ng mga decks, diba? Bagong-bago pa. Hindi naman ako bibili nito monthly. Wala lang. Ang bigat kasi. Tsaka lalaki. So, tignan na natin. Ano yung mga aspects na hindi mo alam about this person mo? Pwedeng positive, pwedeng negative. May hilig siya sa pleasure, may hilig siya sa luxury, or pwedeng may pagka-vain siya. Gusto niya yung mga finer things in life. Comfort, luxury, etc. Ano pa? Pleasure, no? Mga ganyan. Malakas ang pakiramdam nito. Marunong siyang magbasa ng mga energy ng mga tao. Alam niyang, kumbaga mapipinpoint niya ano yung mga toxic, hindi, no? May tendency na parang empath siya, nararamdaman niya yung mga nakaka-drain, alam mo yun. May pagka malalim ito, sensitive itong person mo, intuitive, empath siguro. Tignan naman natin ano yung mga sasabihin ng cards sa iyo, real talk cards mo ngayon, month na ito. Nako, i-surrender mo na yung pagpro-procrastinate mo, Sagittarius. Now is the time.
na gawin. Simulan na. Kung ano man yung ipinagpapaliban mo na yan. Hindi ito yung time na magpapetiks-petiks, magpaliban. O. Now is the time to jump on a goal instead of putting it off. Huwag kang delay ng delay. Kung ano man yan, importante yung pagtitake action, pag-i-initiate. Taking action will attract success. O, diba? Para makuha mo na yung success mo, simulan mo na yan. Huwag mo lang i-delay ng i-delay. Ano pa? Surrender unhealthy relationships. Ano man ito, romantic hindi. I-let go mo na yung mga connections na yan that do not serve you. Yan, lahat. Yung mga unavailable toxic people. Ano pang reason na mag-stay yan sa connection mo kung unavailable nga, toxic? Hindi makakabuti sa'yo. Yan yung mga dapat mo nang i-cut off, tanggalin ng mga tao sa buhay mo. You deserve to be treasured by others and to be surrounded by positive people. So, tanggalin mo tong mga toxic, negative, unavailable people, palitan mo at isurround mo yung sarili mo ng mga positive people. So, yan lang. Kita-kits sa susunod. Love you all. Bye-bye.